Sinabihan ni Don Carlos itong si Zoe na huwag matakot sa kanya sapagkat ama siya at hindi niya ibubuko ang kanilang sekreto. Agad niyang itinanong kung nalaman nga ni Don Pepe ang katotohanan tungkol sa kanya ay yung sekreto ba daw nila ay na alam na rin nitong si Lolo Pepe na siya ang tunay na ama nitong si Zoe. Sabi ni Zoe na yun lang ba ang concern mo sa akin kaya ka nagtanong? Umiiyak siya at talabaga masama ang loob dito sa kanyang ama. Sinabi ni Don Carlos, concern ako sa iyo kaya naman sabihin mo sa akin kung ano ang totoo nang sa ganun makatulong ako sa inyong problema. Dito na nga sinabi ni Zoe ang katotohanan na alam na nga ni Lolo Pepe na si Zoe ay hindi tunay na apo at wala silang option kundi nga ikubli at itago nga itong si Lolo Pepe nang sa ganun hindi makarating kina Giselle at Doc RJ ang katotohanan. At sinabi na rin ni Zoe na huwag siyang mag-alala sa kanyang sekreto sapagkat safe ito. Hindi nila dapat umano malaman na si Carlos ang tunay niyang ama. Sabi nga ni Carlos na sa unang pagkakataon, kahit laging nagkakamali nga itong si Moira, ay ngayon lang siya nag-disagree sa ginawa ni Moira dahil sa oras nga na malaman ang totoo na siya ang ama nitong si Zoe ay siguradong magkagulo-gulo ang kanilang mga buhay dahil mabibisto ang lahat-lahat ng sekreto nila at hindi siya papayag na mangyari yun. Lalong-lalo nga nakasal na nga siya nitong si Lynette. Siguradong hindi magugustuhan ni Lynette ang mga matutuklasan niya. Sinabi ni Zoe na kung ano ang kanyang gagawin sapagkat hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Hindi naman umano siya masamang tao at hindi niya alam kung paano dadalhin ang isang napakalaking sekreto. Naawa ang ama sa kalagayan ng anak. Sinabihan niya si Zoe na ikalma mo ang iyong sarili at huwag na huwag kang magpapahalata sa iba nang sa ganun hindi ka nila paghihinalaan at hayaan mo na si Moira. Hayaan mo na ang mami mo at nang sa ganun hindi ka na madamay. Mag-acting ka na parang normal at walang nangyari. Hindi nila dapat malaman ang katotohanan at ang sekreto natin. Sa kabilang banda, hindi alam nitong si Giselle at RJ na naisahan na naman sila nitong si Moira sapagkat bago pa man umalis ang kanilang kotse ay nakita pala sila nitong si Nerissa at dito nga agad na tinawagan ni Nerissa itong si Moira upang balaan na itong si RJ at itong si Giselle ay sinusundan niya. Kaya naman agad na niliko ni Moira ang daan para kaiwas at makalusot dito kay RJ. Pumunta si Moira sa isang hardware. Kaya naman na pahiya nga itong si RJ at itong si Giselle. Buong akala nila ay doon na dinala ang kanyang ama. Subalit nagkakamali sila sapagkat niligaw nga sila nitong si Moira. Sadyang nakakainis at talagang napakamautak nitong si Moira dahil pa ulit-ulit na lang siyang nakakalusot. Hindi makapaniwala si Giselle na itong si Moira ay nagsasabi ng katotohanan kaya naman ipinilit niyang halughugin ang loob ng hardware. Subalit mabibigo lamang siya sapagkat wala talaga doon si Lolo Pepe. Iba kasi ang pinuntahan nilang lugar. Kabilang banda, dumating itong si Balhadia. Kaya naman hindi agad naitakas ni Vasquez ito ngang si Lolo Pepe. At sinabihan niya ito na hinigpitan lang umano niya ang tali. Takot na takot si Vasquez dito kay Balhadia. Nagpapalusot siya. Ngunit nang nagsabi na nga itong si Balhadia na aalis na siya at pupuntang Maynila. Akala naman ni Vasquez ay totoo ang sinabi nitong si Balhadia. Ngunit nagkakamali siya dahil saktong tinatanggalan na nga siya ng tali ni Vasquez itong si Lolo Pepe ay bumalik itong si Balhadia at dito na nga ay nakatutok na sa kanya ang baril nitong si Balhadia. Nagmamakaawa itong si Vasquez na wag siyang papatayin at nangangakong babawi at hindi nagagawin ulit ang ginawa niya. Pinatawad naman siya nitong si Balhadia, subalit nung makalayo na ito sa kanyang nilalakad,
ay binaril ang 2 beses nga itong si Vasquez sa harap nga nitong si Lolo Pepe. Katuwid, nawala na nga ng tiwala itong si Balahadya dito kay Vasquez kaya tinuluyan na nga niyang patayin ang kawawang pulis. Napasigaw na lang si Lolo Pepe at sinabing, "Mamamatay tao ka, demonyo ka." Sabi ni Vasquez na ginawa ko yun sa harap mo. Nang sa ganun magkaroon ka ng takot. Sinabi ng matanda na kailanman wala na siyang takot lalo't matanda na siya at marami na siyang nakakaharap na masamang tao. At isa lang umano siyang mamamatay tao, isang bayarang mamamatay tao. Lalo nga nagalit itong si Balahadya. Sinipa nga yung matanda at kinalagan. Pinalakad na nga siya sa may kakahuyan at doon sa may di kalayuan ay pinahukay na nga itong matanda. Is na nga ni Moira na linisin ang kanyang pangalan, lalong-lalo na at pinaghihinalaan na siya ng magkapatid na si RJ at si Obeng. Kaya para tuluyan na ngang hindi siya makakitaan ng ebidensya, inutusan na nga niya itong si Balahadya na tuluyan na ngang patayin itong si Lolo Pepe nang sa ganun wala na silang makikita pang ebidensya laban sa kanya. Napagod na nga ang matanda at pawis na nga siya sa kanyang ginagawang hukay. Kaya naman humiling siya dito kay Balahadya na kung maari ay bigyan siya ng tubig na kahit kaunti. Ngunit umiling lamang itong si Balahadya at sinabing hindi na umano kailangan niya ang tubig sapagkat liligpit na siya. Ito na sanang babarilin niya ang kaawa-awang matanda. Subalit hindi ito magwawagi sapagkat naunahan siya ng pulis. Hindi kasi nakatiis itong si Zoe at agad na nagsumbong sapagkat narinig niya ang plano ng kanyang inang si Moira at hindi niya hangad na patayin itong si Lolo Pepe kaya agad na nga itong nagsumbong sa pulis. Sakto namang nakarating agad ang pulis. Kinaroroonan nga nitong si Balahadya kaya hindi natuloy ang kanyang plano na patayin itong si Lolo Pepe. Kaaway nga ang mag-inang si Moira at si Zoe. Sinabi ni Moira, bakit nilaglag umano siya sa mga pulis? Sinabi nga nitong si Zoe na hindi niya gusto na patayin ang kanyang lolo. Ang usapan lang nila ay itatago itong si Lolo Pepe ngunit wala sa plano nila ang ipapatay siya nitong si Balahadya. At hindi rin niya gusto na tuluyan na ngang maging mamamatay tao ang kanyang ina. At sinabi pa niya dito na sana nga lang daw hindi na lang niya tinulungan ang kanyang ina. Kung ganun lang din ang kahaantungan at hindi niya kaya na habang buhay niyang pagsisisihan ang pagkamatay nitong si Lolo Pepe.